What's up my homie? What's up my homeboy? What's up my chops? At welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X Tikas. At syempre muling nagbabalik ang inyong Battle Hatolera ng taon. Ang inyong pising CEO, estudyante, at independent artist pag may time. At yun, galing pa ako sa meeting ng FPAC. First time ko pong magpe-perform ng solo. Kasi dati po akong miyembro ng girl group sa Pilipinas. At for how many years, pinangarap ko ulit na makatungtong ng stage at pinagkalooban ako at pinless ako ng ating may likha. At maraming salamat po FPAC for having me. Grabe yung meeting kanina, na-nosebleed ako. Marunong naman ako mag-English kasi lang parang nahiya ako mag-English kasi hindi ako slang na slang katulad ni Lay na dito talaga sila lumikay. So yun, parang nahiya ako mag-English kanina. So anyways, para po dun sa, nagtatanong, no? Hindi siya nagtatanong. Madam, hintayin ko po yung kanta nyo. Meron pa akong kanta. Actually, pag pumunta po kayo sa playlist, may mga kanta po ako dito na original. Ito po, click nyo lang po yung original music. Wait nga kung nakikita. Ayan. Dito po sa original music, papahappywan ko lang po na bago po tayo mag-battle hatol. Ayan, may songs nakalagay. Meron po akong 5. Di ko pa yata napapost yung pang-6 na record. Yan. Meron po akong 5 kanta dito. Yung isa pala pinrivate ko kasi body lang naman yan. So, ilan to? 1, 2, 3, 4. Oh, may utang ako. Nasaan yung For the World? Actually, so dalawa yung utang ko na kanta na hindi ko pa nalagay dito sa YouTube. Pero available naman sa Spotify. Itong M in the Blocks. Sinulat ko to dahil gamer ako before ng Roblox. Actually, ngayon din naman. Naglalaro naman ako once in a while. Pero itong M in the Blocks is Marikita in the Blocks for short. Sinulat ko to. Buong kanta to para sa Roblox. Yung mga Roblox game na nilalaro ko inside the game. Yun yung may Hello Kitty Cafe. Tapos, yung mag-unlock ka ng mga like island. Yung mga ganun. And then, Blacksburg, yan yung Welcome to Blacksburg, kung saan nagde-design ng bahay, pero realistic yung game kasi kailangan mo mag-work to earn money. Pwede ka naman bumili ng money sa game, pero dito pwede kayong mag-chat through voice or mag-roleplay, yung ganon. So yun, basically rap song siya. And then ito namang sabay-sabay na kanta, ito yung pinakauna kong sinulat nung, I guess, pandemic. Kasi syempre tayong mga Filipino, pag malungkot tayo, kailangan natin na masayang kanta, diba? So sabay-sabay, todo bigay, to the right, to the left, likod at harap. So, lang yun, basic na, na movement. Kasi nga, dati akong Zumba instructor, plus dati rin akong performing artist. So, naging independent artist ako. So, ngayon ako na sumusulat ng mga kanta ko. Yun. Tapos, ganda siya na medyo rap. About siya sa buhay. Na kung nag-struggle tayo, kailangan lang natin maging positive. Diba? So, yun. Basic. Mga basic. Tapos, ano pa ba to? Ito, Love Me. Ito yung parang back-to-back na love song na sinulat namin ni Boss Tigas. Yan. The boss ama manager. Yung Love Me kasi about naman to sa pag-ibig na una one way. Parang love me, love me, love me. Parang yung pagmamahal one way lang nung una. 'Di ba? Parang gusto mo, parang mahalin mo ko. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo, sana mahalin mo din ako. Yung parang ganon. And then, sa Love You naman, ito, yung Love You, yung, parang naging, na kayo na. So, yan, basically, yung part 1 ay yung Love Me, and then yung part 2 is yung Love You. And then, meron pa akong 2 song. Yung isa, yung For the World, sinulat ko yon para sa Earth. Sa buong mundo. So, kasi dahil sa Earth Day. And then, basically, pagkikipagkapwa-tao. Actually, pagiging anak, magulang,
at consciousness sa earth, at buong mundo, para sa earth siya, para sa mga nilalang sa mundo, at sa entire universe. So yun, yung mga kanta ko naman more on rap, pero tinatry ko rin na eto yung latest ko na kanta is para sa 10th anniversary ng OPM. Wala siyang rap. So, tinry ko talagang parang maghinay, and at the same time, may sayaw pa rin. Hindi ko kasi maalis talaga sa buhay ko yung pagsayaw. Kumbaga, parte na yun ng pagkatao ko. So, ayun, para po sa mga kaibigan natin sa YouTube na naghahanap ng aking pong kanta, available po sa Spotify, sa Amazon Music, Shazams, kung mayroon pa po bang gumagamit ng Shazams, at sa iba pa po music platform, at saka naka-open naman po yan sa lahat. At yun, salamat po sa suporta, at meron po ako ngayong sinusulat na kanta, meron po akong hindi pa nare-record na kanta, at yun, sana ma-record ko na siya kasi mag-October na. So, kailangan ko na i-release to dahil tribute song ko to kay Agent Orange. Dahil isa siya sa mentor ko, kaya mahalagang kanta yun mahalagang part yun ng buhay ko kasi isa siya sa naging influence ko sa music. Diba? Rock and roll. Joke lang. Hindi naman talaga as in. Pero, alam mo yun, napaka-uplifting niya talaga pagka siya yung nag-mentor sa'yo. Kasi siya, very down-to-earth na tao. Mai-intimidate ka kasi rockstar yung nagtuturo sa'yo, pero parang kuya mo lang siya or something. So, yun. Ayun po, sa mga naghahanap po ng kanta ko po, meron po akong sariling kanta. Yung dalawa dyan, collab ko si Boss. At syempre, kami rin po ang nagpo-produce niyan. Si Boss Tikas po ang aking sound engineer. Siya ang nagpa-fix niyang boses ko dyan. At yun. Sana po ay magustuhan nyo at more music to come. Yes. Let's go. So, wala lang keme-keme. Balik tayo sa main page. Yun. Ano ba yun? Wait lang. Okay. Dito pala sa playlist kasi, iniisip ko kung itutuloy ko pa ba yung Rap Recap PH kasi namang problema ako dahil syempre pag copyrighted yung song, nabablock siya. So parang ang sa akin nanghinayang ako dun sa pinaghirapan ko. So hindi ko malaman kung itutuloy ko pa ba tong Rap Recap PH. Yung ginawa ko kasi kay Easy Meal na dance, 'di ba? Ayan partially black. Pero dahil malakas naman sa akin si Easy Meal dahil adding ko siya, stay ko na lang siguro 'yan. Pero 'yun, baka sa iba for sure walang muted to sa ibang area ng mundo. So, 'yun. So, baka stay ko na lang muna 'yan diyan. Baka di ko alam kung alin ba mga kanta na hindi masyadong strict, 'di ba? Yun. So, yun. Balik na tayo sa Battle Huddle. Asan na ba? Okay. Basa tayo konting comments, no? Sabi ni Anime Mixer Edits, shoutout sa'yo sa ating suking-suking si Anime Mixer Edit. Nag-heart siyang 5. Sabi naman ni Kalod Pence 8514, bago natin tong subscriber. Ganda mo, Lods. Salamat po. Hindi naman masyado, pero salamat. At sabi ni Dexter, commented, mag-isa ka na lang, ma'am. Mag-review, wag mo sama yan. Mahawa ka. Kasi, ganyan lang talaga yun si Boss T. Kasi siya, hindi siya masalita. Mas more on, siya, yung sa rap niya na lang, sa kanta niya na lang sasabihin yung mga gusto niyang i-diss sa'yo. So, pero, the more na hindi siya nagsasalita, it means may something. Ganon lang siya, pero ayos yun si Boss, sabi niya. Okay, salamat po, papakinggan ko na. Yan, shoutout si Jaragon Henry. Siya pala yun. Yan, nandyan po sa playlist. Ayun, nasabi niya, aabangan ko po ang kanta niyo, ma'am. Sabi niya, yun. So, yun na yun, diba? Jobert, Six Streda versus Lanceta. Dexter, nakakatawa yung mga contradict yung opinion ng babae. Kung susumahin, mas marunong pa siya maghimay kaysa sa inyo. Ay, salamat Salamat po Salamat the best ka. Reply tayo.
Ayan. Salamat. Alam nyo ba, may nabasa kasi ako dito na pakinggan ko daw yung mga hurado. Alam niyo ba, isa sa dahilan na hindi na ako nanood ng Flip Top is yung naungkat yung about sa pagpupustahan ng mga hurado. Diba? Sinabi ni Akata na yung mga hurado, sila mismo yung mga nagpupustahan. Nagiging monopoly na yung yung liga. And then, second emotion naman dun si Apex, diba? So, nung sinabi ni Akata na nagpupustahan sila sa liga, tapos sinabi din ni Apex na tama yon, na mas masakit lang yung pagsasabi ni Akata nun. Mas lalo akong parang hindi na ako nanood kasi para saan pa, 'di ba? Sa totoo lang, para saan pa? Yung liga kung ganun lang din naman, 'di ba? Parang kailangan ng deep clean ng Flip Top. So yun. Punta tayo sa request next na Sak Maestro versus Batas. Ito, promise ayusin ko na kay Kuya Batas. Sak Maestro versus Batas. Rakista kasi si Kuya Batas diba? Yung mga tunay na rakista, mga nagagaguhan talaga yan. Pag di mo ginago yung kapwa rakista mo, it means di ka legit na rakista. Kaya the more na binababoy mo yung kapwa rakista mo, it means legit ka na rakista. Rock and roll game. Sige, umpisahan natin. 5 years ago, pasensya na kung may mga hindi ako naalala dito sa panahon na to. Ayun, wala na ako sa Pilipinas nito 5 years ago. First time ko to ulit siguro mapanood. Baka napanood ko na to dati, pero hindi ko alam kung napanood ko na to. Parang hindi pa. Pero sana ay mapatawad nyo ako kung may masasaktan akong feelings. At tara, let's do this, diba? Come on! Huwag piratahin, supportahan. Syempre, shout out palagi kay Boss Enigma. Pahiram lang po. Pa-reaction lang po, Boss Enigma. Salamat. Flip Top, Second Sight 7, nandito pa rin. TIU Theater Makati, huling laban na ng gabi. Flip Top magigay para sa parating natin laban. Shoutouts sa Flip Top staff. Shoutouts sa Flip Top staff sa Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat ng MCs na bumubuo ng liga, lahat ng bagong pasok sa liga, lahat ng tuloy-tuloy pa rin sa hip-hop. 2019, palakas lang tayo ng palakas, mapabattle rap lang o music. Dire-diretso yan. www.fliptop.com.ph, silipin yan. Ito, non-tournament battle yung parating. Sa kanan ko, Paranaque represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Batas. Yeah, Estrado pricing. At sa kaliwa, Davao City represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Sak Maestro. Pricing. Shout out sa inyo lahat. Nanalo ng coin toss. Nanalo ng coin toss. Si Batas, pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat. Pero non-tournament battle, pakinggan natin. Enjoyin natin. 5 hurado natin. Second Sight 7, pakinggan natin. Non-tournament. So, medyo kalmahan lang natin. Ng banat, Batas. Eto si Sak, sobrang aning. Real talk, butang inang yan. Habang ako'y hayop sa galing. Di basta ako nilalang. Sa tight na flow ko, 5 hits ko to dinaan. Bawat suntok ko, pasok sure to. Alaking siya yung noon ni Badang. Ako bangka sa magdamag. Biyaheng rorong, dilaksman. Ito'y palakihan ng bayag. Pero yung mas gusto, dilaan. Tas personalan ayaw mo. Pues wag mo ako diktahan. Damayan na't nandito ako. Game sa todo, siraan, yung panganay mo! Loko lang. Di ako mambabastos kay Miko. Pero yung panganay ko, bubulungan. Nang yung anak ni Sak, gulpihin mo! Ika'y manggigil at magamok. Yung level pang Luferigno. Yung tipong mananahimik dahil takot. Parang dinetret yung testigo. Yeah, you know I kid, bro. Alam mo yan. Wait lang, huwag natin gagawin yun mga parents. Huwag natin tuturuang mambuli yung mga anak natin.
Alam nyo rin ako'y naglolo ko. Kasi walang pinagkaiba to sa wala kayo sa lolo ko. Tablado ang trono ko. Sumusunog na ang mikropono. Ay blue flame. Parang butane. No match, subos lang yan na posporo. Tas believe sila sa'yo? Really? Kinangina mo, banu ka. Ni-reference mo na nga si City. Dinamay pa ang Bossa Nova. Pre, bahin mo mga Bisaya sa kagaya mong basura sa dami ng homies ko na prom di. Ikaw lang yung baluga. Tangina, mas bitch pa to sa puta. At mas maamo sa tupa. Pero dehin niya kita yan, parang sarili niya namuta. Oo, hindi mo kita to. Akin tong hanap buhay ngayon. At mas pinapanindigan mo yung hoy gising kay Ted Filon. Sarap eh. Ano daw? Sarap eh, bukas ka, nakamao. Di ba nagtatato ka din? Pero mas mahusay ang banat ko, bahista rin na ba'y magaling? Pues nasan na banda mo? Sa lahat na similar sa atin, obvious na lamang ako, palagano. Baon na mga bara mo. Pakilakasan. Gusto ko yung katumbas nung galing Bataan. Nang aking tadyakan. Pagramdam mong top tier ka na niyan. Sak, I hope you came prepared. Parang Boy Scout na nilabasan. Yes, sana inanda mo. Yung first round mong puro name flips. Yung second mong kakatawanan. Yung third round mong life na sobrang gay shit. Para ikay kaawaan, palakpakan. Magsinungaling para kuwanin ang simbatya ang plano niyan. Todo acting, Coco Martin, probinsyanong dramahan. Patay tong guro sa 2 minuto, di ko kailangan dagdagan. Yun talaga yung signature na sulat ni Kuya Batas, no? Unique yung style niya eh. Siya lang yung nakita ko talaga na ganyan yung mga bitawan tsaka yung mga sulat niya. Ang nakita ko dito sa kanya, tinira niya ng ng personal 'di ba? Ng personal skills si Zac, and kinompare niya yung mga similarities nila. And then pinaka nagustuhan ko dito, yung sarili mong muta, di mo makita. Kumbaga, yung sarili mong dumi, di ba? Hindi mo makita. Sa life, di ba? Kapag yung mga ihalin tulad natin sa mga nangyayari sa ngayon, di ba? Palagi na lang hinahanap natin yung mga mali sa kapwa natin. Iyan na natin na ha. Hindi ko inano yung sarili ko. Hinahanap natin yung mga mali sa kapwa natin. Sa halip na tignan muna natin yung sarili natin, 'di ba? Bago tayo magsalita ng masakit sa ibang tao, tignan mo muna yung sarili mo, 'di ba? Bago ka maging perfectionist sa iba, perfectin mo muna sana yung sarili mo. So, yun yung lesson, life lesson na nakuha ko kay Kuya Batas. Malakas yung binitawan niya dito, no? Tignan naman natin kay Zac. Yo! Rinig, bago pa nag-umpisa yung palabas, alam nyo na kung paano magwawakas. Pagkasakay ko pa lang sa airplane, yun na ang endgame ni Batas. Ramdam nyo na yung pagkayanig. Bago pa nag-cruise sa aming landas. Puta, hindi pa nga ako dumating sa Manila, lumindol na ng malakas. Now, the big one is finally here. Pagtitripan sa entablado. Yung animal ng ilustrado na basihan daw ng hurado. Pero desisyon na maestradong pinakinggan. Wait lang, ito ba yung may malakas na lindol noon? Yung andaming simbahan na nawasak? Malakas nga yun. Akusado. Kaya anong lakas na siyang batas batikan yung abogado. Kaya sa una kong bersikulo, naging kahon yung simbolo. Papabaon ko yung kabaong sa yung 3 disipulo. Dahil wala akong pamagat bilang kampyon o idolo, ibabaon ko to sa lupa na magkaroon ng titulo. Titulong pamagat, titulong kampyon, titulo ng lupa sa iyong libingan. Batas, kahit paminsan, gamitin mo naman ang iyong isipan. Simple lang yung tanong, pero ikay napag-initan. Sinagot mo ko ng sirit, kaya di ko napigilang ikay ihian. Ikaw yung kunehong nauna. Sa usapang mabilisan, pero inabutan ng pagong. Ilang milya man yung pagitan. Palitang pantagiliran
harap-harapang magkasakitan kasi di mo kayang saksakin ng patalikod ng isang pawikan. Katropa, kaibigan. Kaya wala akong nabuo ng mga barat anggulo. At iniwasan kong matukso. Boss Arik, he's my dog. Pero baka magkagulo at bigla akong mag-John Wick pag namatay tong aso ko. Let me rap. Kasi talaga aso to. Talaga aso to, yung tipong Wangbu. See? Nagmala Andrew. No one can argue na yung pooch ang mas may value. Kaya imbes na solid 1-2, yung uprising na naka-front view, nag-uprising yung gitnang hari at naging Manny the Pacman, fuck you! Gusto mo lang bibigyan ng wagyu, wag yung bigla mo kung tatakutin. Pare, trip ko ba ng paghambalusin yung mga 40-year-old na palamunin? Ha? May kinailangan lang siguraduhin dyan sa itsura mong bulbulin, ha? Puta, kamukha mo nga talaga ang aking utin. Di ba? Parang burat na may paa. Lalo na pag siya'y galit. Namumula, nangungugat. Mamaya, may tatalsik. Pero hanggang doon na lang yung jokes. Kasi yung sense of humor, pagkasabik, naging badang lang at akras kasi hindi na babalik. Kaya si Bistek, yung special price, cellophane, extra rice. Pupunitin na tong supot para siya'y ma-circumcise. In this life, and send him right up heaven's heights with Redford White. Part 2, napakahusganay. Second sight, sa second sight. Oh, rectang lines, never mind. Mas nakaka-insulto kasi yung tipong sobrang trying hard si Tito habang magra-rhyme lang ako dito. Oh, isang malaking sampal yung taglay kong lirisismo na pinapatay lang kita sa stilong pwede i-apply sa kahit sino. Kahit pa sino yung mga kalaban, kahit pa sa nung larangan. Parang eroplano pag nasa ere. Si Sak, walang atrasan. Oh, John Wick nga pag may barilan. Pacman kapag sapakan. Universal charger kung ang usapan ay saksakan. Pakpakan sa Marawi. Kasi sino ang nasa critical? Yung ilustrado o sundalong may antas general. Ang yung lakas, lirikal. Pero aking armas, literal. Ikay tipikal lang na batas. Ako'y batas, militar. Kaya nag-angas man yung kriminal. Made a few grave threats, but it's too late to use hate. You will soon face death. Oh, nag-train wreck yung wavelength. That's why some fools made bets. You think I'd lose? Rain check. Hindi to 2 days prep. Yeah. Walang batas-batas sa isang cold outlaw. At moment of silence yun para sa'yo sa mismong hometown mo. Gusto niya 2 minutes lang. Kaya sinadya akong lumampas. Ngayon, alam nyo nang hindi ako sumusunod sa batas. Oh my God! Oh my God. Ang lakas ng round 1 ni Sak. Mas may advantage siya sa crowd kasi si Kuya Batas, maangas siya. Talagang yun yung yung portrait niya sa sarili niya eh. Talagang pinoportray niya eh. Tsaka yung character niya, di ba? So, si Sak, marunong siya maglaro ng crowd. Alam niya kung kailan babato ng humor, di ba? So, tsaka ang ganda ng mga imagery na binitawan niya. Yung isa sa nakuha kong life lesson dito is yung pag mananaksa ka ng patalikod. Diba gano'n naman? May mga tao talaga na akala mo magkaibigan kayo pag nakaharap, pero pag nakatalikod ka, sasaksakin ka pala or sinasaksakan na pala ng hindi naman literal, 'di ba? Metaphor lang naman 'yun. So, sinasaksak ka sa patalikod, it means sinisiraan ka sa ibang tao kapag nakatalikod ka. Pero yung sa kanya, hindi mo ako masasaksak kasi pawikan ako eh. Parang ganoon. May shield ako eh. May shell ako na magpo-protect sa akin. Kaya ang ganda nun. Para sa akin, creative nun. Kaya parang may imagine ko siyang ganda nun. So, para sa akin, round 1, Sak. Dahil sa kanya daw yung earthquake. Tangina, lupit tol. Kinantot ko yung Mother Nature, kaya lumindol. Ang lakas ng nung playback. Gusto ko talaga yung nagre-rebut ng on the spot eh. Tangina! Mas waka pa kay Nico! Kaya it's in the bag, parang kating ko.
Yung bawat fan mo, abaniko. Yung akin may alak, galitro. Kinawawa ko yung Hearting Beach. Ganon ako ka-negatibo. Habang ikaw lang yung positive, na tayo umangat sa zero. Gago, lamon ka sa corning letra. Kasi nilamon ka din ng sistema. Magaling ka nga ba, sige na. Yung unang bola, biten pa. Yung comeback mo, MacArthur, mahina flash sa kubeta. Kasi para ka ni Regla nung hinarap mo si Krega. Oh, mas pusi ka pala sa halimuyak ni Petra. Sa bayag kulang talaga, parang si Aiza Sigera. 50-50 ka, maestra, walang bilang na prinsesa. Ako'y 100%, ikaw wala ka 50. Sa 100 ko, ikay binurdback sa EDSA. Bulok, 11 rice, sa buhay kito ang dieta. Teacher ka, walang maturo. Mga daliri ay binenda. Kaya paano ka magiging guro? Sipa ka nga sa eskwela. Ikay panggap lang na professor. Fake parang God sacristan. Kaya fuck a sack maestro. Mas dapat ka na sakristan. Ikay tumba sa aking suntok. Wala nang mas automatic dyan. Kasi ito'y parang Ragnar Lothbrok. Pan-expar sila ni Atelstan. Siya yung Eminem na Bisaya. Dapat pangalan niya Stan. Si Slim Shady may relapse. Pustahan gagaya din yan. Sa tugmaan siya ang evolution. Para siyang Marshall's Matter, dang! Kaso sablay ang execution. Naging Marshall's Matter lang. Yeah, kaya yung hiram na stilo mo, dahin mo maa-arbor. Rap God mo image false. Sa atheist na hardcore, deadly weapon sa aking kamay. X lahat na factor. May martilyo sa pagkaway. Kapag ako nag-raptor, sarap na airmat mo wagas. Yeah! Sarap na airmat mo wagas. Oh, alam mo na pare. Ganon pag-battle ng batas. Imposibleng dehin siya kasali. Ilang beses ako matras. Ilang beses din umabante. Ipinasok ko na super fast. Kami nagsingitan lang sa kalye. Tangina sak. 16 wins na ako sa battle. Kaya paano ka pa makaka-level? Sobrang bitch mo, puta Hansel. Dapat pangalan mo ay Gretel. Mindanao daw, say what? Eh puta yung brain mo laging off. Yung lugar nyo sa Davao Baywatch. Ang papel mo David Hasselhoff. Sino dito mahilig sa basketball? Mahilig ka sa basketball? Listen. Ayun lang, syempre, ayoko talaga yun ng dadamay ng please lang ng magulang. Pero since matagal na to, no, at forte talaga to ni Kuya Batas eh. Dito siya nakilala, di ba? Yung pagdadamay ng anak, tsaka ng nanay, basta ng mga babae. So, ayun, ang tumatak tuloy sa akin, sa isip ko na tinitira niya yung nanay ni Sak Maestro. So, parang, doon niya nakuha yung crowd, di ba? Pinasok niya, yung mga ganun. So, parang, please lang, tumudumi yung utak ko. Kaya, ayun, alam ko naman na hindi talaga to naiiwasan. Pero sana kung kaya namang maiwasan, sana ma-filter na natin. Kasi, magulo na yung mundo eh, di ba? Ano naman natin, kalmahan naman natin para sa mga next generation. Alam ko naman na kasama talaga to sa liga. Pero kung pwede namang hindi idamay, di ba? Kung pwede namang hindi tayo mambaboy ng family members. Para lang, for the sake, doon sa mga bata na makikinig, para mas marami pa tayong maengganyong mga kabataan na maging artist sila sa sarili nila sa mabuting paraan, di ba? Yun lang naman. Pero, malakas yung pinakita ni Kuya Batas. Rocker talaga siya. Talagang matigas talaga siya. So, yun. Mayroon naman siyang pinakita din na, na engagement sa crowd. So, tingnan natin si Sak kung magre-rebat siya. Real talk. Outing na nga pricing. Di ko na matandaan kung kailan.
Naghamon ka lang basketball. Saksi sila Spade at sila Karen Sam. Yun lang, di siya nag-rebat. Sana mag-rebat siya about sa nanay niya. Diba? Pero imbis maglaro, naghanap ng bear brand para sa tuhod niyang maselan. Naupo lang sa bangko, puta, daig mo pa yung chairman. Pex man, you can't catch a chest pass with your bare hands. Sobrang lapit ng Pasko, inabutan na ng bare months. Kay Hilaw, di pa well done. Koy Lebron na naka-headband. Windmill at hawak-hawak ko yung ring na parang best man. Oh, kasi yung athleticismo mo ay parang bedlam. Walang cardio fitness si Mark Rodriguez. Human form ng unicorn, you hardly witness Kristaps Porzingis. And I can see your darkest secrets. Kasi artificial heart yung weakness. Kita mong may puso, pero mala Tony Stark yung realness. Oh, fake heart won't spark my interest. Kasi parang ang fidget spinner. Magaling lang magpaikot, pero yung proseso, pang beginner. Yung passing grade, 75. Oh, pasang-awa nga sa teacher. But I wouldn't trust the process kung Sorry lang pa-post ko lang. Kasi di ba yung fidget spinner, akala mo mahirap siya laruin. Kasi parang pagka umiikot na siya, parang ang daming nangyayari. Pero deep inside, gumaganong ka lang. Kaya ang ganda nung yung visual na binitawan dito ni Isaac. Dumoy 76, sir. At kinantot ko ang yung little sister. For our youth exhibition. Nilaro ko from 1 to 5. Kaya ko lahat ng position. At imbis withdrawal, puro deposit. Sa loob ko, iniipon. Walang outside shot na parang si Ben Simmons. Ayun na, ginantihan ka na tuloy. Kasi, di ka tipong ama ni Thor. Ito yung Odin ng Trailblazers. Puro satsat si Craig Sager. Habang ang aking haymakers, parang career ni Michael Jordan. Pero hindi sa pagiging great player. I switched from basketball to baseball. Tawag doon, game changer. Kaya, kung di lang ako nagka-conflict, dami ko na demolish. Pati yung isa buhay, siguro. Matagal ko na na-accomplish. Oh, unang taon ko, hindi pa showbiz. At akala niyong ako yung novice. Isang rookie na sobrang polish ako nagmistulang Luka Doncic. Oh, kaya kung sumabay sa panahon, di lang sanay sa obligasyon na walang sablay sa isang taon kang pumatay at mambaon, pero darating lang din ang time that I'm gonna shine, di man ngayon. Pero inihintayin yung magkampiyon ako si Zion Williamson. O dinuduray parang dragon. Kaya di na kailangan pa ng ataol. I leave no mark, sunog si Mark, parang nag-spark yung Mark Gasol. Dahil old school, short, at dahil di ka tol-tol. Sa'yo, anak ni Manyut, balbas mo, bol-bol. Oh my gosh. Oh, di na kailangan pang mag-troll. Mapausapang rap o rock and roll, ako'y updated kahit pa wala akong app na na-install. Sinadya kong puro hoops para ipamukha at ng maricol na talagang supot ka sa akin, tol, kahit sa usapang basketball. Oh, wala akong binagit na PBA players kasi wala akong mapapala. Anong ba't ako magre-reference sa mga players na nagsosyota ng bakla? O ako yung burat dito sa liga. Sa M-Site battle nyo makikita. Halos nagkaroon na ako ng AIDS sa dami ng pusis na aking tinira. OMG. Kaya no excuses. Dahil sa Manila, panay yung pagkasablay. Huling battle ko nung ahon, ako'y pinatay at tinangay ng alon. Pero natutunan kong sumabay at sumakay. And now, I'm making big waves. Parang kamay lang ni Kawhi. Oh, goodbye, game winner, Dame Lillard. And if you doubt me, pag-usapan natin ang tunay na batas sa aking round 3. Yun, kung ang galing din kung yung rebat niya na yun nasa middle part pala. No, okay din yan. Kaso talaga bastusan to laban na to. Kaya naiiyak. Naiiyak na naman si Madam. Joke lang. So, ayun. Yun kasi di ba? Perspective ko to bilang babae. Kaya, try nyo naman bastusin yung pagiging lalaki nyo. Game. Tinira niya edad ko. Yung angle, sobrang hina. Ang masasabi ko lang doon, tangina pambihira. Kasi dinidis mo ako sa edad kong yun, ako ngayon nakaranas ng golden era.
Last 2 minutes, sa clutch to todo. Manual ang minamaneho. Bawat suntok ko, basag bungo mo. Na parang naka-asero, ikaw din yung struggling maging top tier. In short, di kita kapareho. Self-proclaimed king na where the fuck's your ring, ikaw yung sakramento. King Fox, ring sa hindi. Not even a playoff team. Ako'y karumal-dumal mag-isip kasi budhi ko maitim, OC. Ako'y mahilig magligpit. Kaya tundabawen niya delikado. Lumipad pa para sa matic death. Rest in peace, Brian Velasco. Tas nung kayo pa ni Delano may takeover. Tangina, bangis. Parehas yung shit, gay and softer, kaya talagang panis. Yung plano nyo played well yon, sir. Kung ang plano ay mang inis. Sa husay yung label owner, ni isa walang na-release. Habang ako, di lang ako top tier. I'm the only God here. Pangatlo round kay aayaw na parang hot beer at sa susunod na punto ko. Peram kahit isang ear. Akin dapat yung titulo nung isa buhay last year. Pati last year. Kaya lang natalo ko. Yung dahilan alam na chong. 2-time champ na daw ako. Give chance sa pagkakataon, panay saksak na likuran ko. Mukha na akong Ernie Barong kasi pagkatimba na akyat nyo, ibabalik ka sa balon. Ako'y na-stuck. Ako'y sanay sa rat race. Na-stuck sa karera ng pagong. Kasi ako'y Gina Judge nung mga malabo magkampiyon. Keso ganyan, keso ganon. Keso ang dami pang rason. Ba't di na lang kasi tanggapin na di nila kaya yon? Sa bara, oo, palakasan. Tayo nga ang magkalaban. Pero aking pinatamaan ay yung galawang talangkaan. To exhibition o aking estilo, di kailangan makipagsabayan. Kasi pag ang batas na gastang swapang, di boto ang taong bayan. Kaya ako sinasabi niyong, Ang ganda nun, yung talangkaan, di ba? Sinasabi niya na dapat siya yung panalo last year and then last year. Kaso nga lang, dahil talangkaan, yung crab mentality, di ba? Yung mga Filipino, mga kapwa Pilipino may mismong manghihila sa iyo pababa, di ba? So, yun. Nangyayari talaga yun. Life lesson talaga yun. Gusto ko yun. At, syempre, sana maiba na natin yung gantong kalakaran, no? Sa halip na magtalangkaan, mag-anuan naman tayo, di ba? Hilahan naman tayo pa taas. Kasi, di ba, pag may nanalo, halimbawa, si Yulo, naging gold medalist siya, 2. Di ba, nakaka-proud. So, tayo rin sana dito sa industriya ng ganyan sa liga. Di ba, maghilahan tayo pataas. Kasi, kapag may isa naman na nagtagumpay, di ba, parang galing flip-top yan, di ba? So, pakiramdam mo, ka na rin. Di ba? Nagtagumpay ka na din. So, magiging yung mentalidad natin, yung kapag naging successful yung isa, 'di ba? Damay lahat yung magiging successful, 'di ba? Maging masaya tayo sa pagiging successful nila kasi malay mo, 'di ba? Tayo na yung sumunod, ikaw na yung sumunod, 'di ba? Parang gano'n, wag na magtalangkaan. Di tayo uusad eh. Mas marami tayong kalaban sa labas. Wag na natin kalabanin yung mga kapwa natin, di ba? Like yung, di ba, China. Nambubomba na naman sila ng tubig. So, yun. Basically, dahil lang sa talangkaan na to, marami akong naaalala. Kaya, salamat doon. Maganda yun, Kuya Batas. dahil patas ang batas. Siya man minamaliit ko, pero to'y paghatak pataas. Nang dahil kay Sak Maestro may pagusganay, dehin ko de-deny. Pero sa pagpasikat ko sa delong name kaya buhay, pa rin to second sight. Yeah, ako'y Baphomet sa pagkabis. Yung swagger ko pang satanas. Tong metapora ay kay bangis. Kaso literal sa mga ungas, di nga ako yung Panginoon. Sobra lang daw mag-angas, pero pag ang Diyos nag-spit yun, malamang pangalan niya batas. Kaya ngayon sino pikon? No, fuck that. And fuck your wax shit. Sinong sunod sa uprising? May request ako, Arik. Gusto ko yung mas marunong para siguradong classic. Ngayon tapos na ako sa guro. Maganda ka na, balakid! Nice. Maganda rin yun, no?
Actually, si Satanas, kaya siya naging rebelde kasi dati siyang angel. So, nakita niya na bakit yung Diyos lang yung pinipraise ng mga likha niya, ng mga tao. Gusto ko rin, sabi ni Satanas, gusto ko rin ma-praise ng mga tao. So, nagrebelde siya. So, binigyan siya ng chance ng Diyos na gawin mo yung gusto mo. So, pinatalsik pero hindi lang siya mag-isa. Kumbaga, sa atin, di ba, halimbawa, ako, may paniniwala ako. Magkahikayat ako na, liga, tara, samahan niyo ako. So, marami siyang mga angels na pinasali niya sa team niya. So, yan, Team Satanas sa Team Demons. So, yung mga demons na mga angels sa langit na nagrebelde sila sa Diyos, nandito sila sa lupa, 'di ba? So, kaya yung lupa naging magulo. So, 'di ba, kapag ka may bumubulong-bulong sa tenga mo na gumawa ka na masama, ayun na, alam mo na. So, yun. So, basically, si Satanas, naghangad siya ng mataas, kaya nga naging Satanas yung pangalan niya. Ayun, naalala ko lang kasi nabanggit ni Kuya Batas. Kung ang Diyos ang mag-i-speed, so sinabi niya Batas, no? Kung ang Diyos ang mag-i-speed, siguro ang pangalan niya ay Alpha Omega. Yun, siya ang kataas-taasan di ba? Siya walang katapusan. So, yun. Salamat! Uling pa ulit! Nice yun. Game. Ako si Batas! Pinakamalakas! Delivery ko ay walang dating! Inangasang ulaing boses para di malatang ako'y malambing! Paulit-ulit kong Wait lang, ang ganda nun, no? Ang ganda ng mockery niya. Talagang gaya-gaya niya. Galing. gamitin yung salita na ring. Panis ka bro, supot ka chong, at dehins ka, magaling! Galing ni Sak. Kuwang-kuha niya, di ba? Ang galing ni Sak. OMG. O paano ko maihambing sa kambing ang yung lupit? Hindi ka... Paano ko maihambing sa kambing ang yung lupit? Di ikaw yung goat, hindi si Taning, yung Baphomet. O, dahil nangutang... O yung naniningil ng buhay at dahil nangutang lang ulit, nilista muna sa tubig parang tinta ng pusit. O, ang tunay na malupit, hindi nagpapaka-extraordinary. Kaya mo maging accessible kahit basic lang yung vocabulary. Ika nga, less is more. Konti man yung sinasabi, ang importante yung mismong aral na napupulot ng marami. Ayun. Parang haring Ayun ang sinasabi ko, di ba? But less is more. Basta mahalaga, may napupulot ka. So, parang pagka hindi nyo ako na nagigets, may gusto talaga akong mapulot. Yung pulot talaga. So, yun, mabalik tayo dun sa goat na sinasabi niya. Kaya nga, kino-compared or naging symbol na ng kasamaan yung goat is dahil dun sa sungay niya, diba? Tapos yung sheep, yung tupa, maamo. Kasi bukod sa itsura niya, maamo, wala siyang sungay. Pero, diba may mga ibang tupa na, yung ibang breed ng tupa, meron silang sungay. Pero, maliit lang. Hindi, may ibang breed ng tupa na may mga sungay. Pero, hindi katulad ng sa goat na patulis talaga, na parang sa image ng demon, 'di ba? So, 'yun. 'Yun, gusto ko yung yung umpisa ni Kuya Sak kasi pang-asar talaga 'di ba? araw lang kasi yung tunog. Lilitaw, lulubog. Yun, sobraan sa init. Kaya, labas tuloy, sunog. Ikaw gusto mong maging malusog? Pues, yung baraw ay pambusog. Kaso ang dulot sa kanya ay bangungot. Dahil dinigest niya ng tulog. Kasi parang bubble gum lang pag sumuntok. Ang tagal umabot sa tuktok. Tapos binibilog, nung pumutok, hassle, parang dumikit lang sa buhok. Bubble gum nga, matabang. Dinuduraan nitong bugok. At yun ang katotohanan na hindi mo malunok. Kasi marupok yung pundasyon. Ba't di mo simplihan? Pare, matitripan ka pa rin naman ng iilan. Kasi nga, ikaw si Batas. Madalas pinagbibigyan. Pero di ibig sabihin, ikay matindi porket hindi ka maintindihan. Tinalo ka ni ganito. Sinabi mo kay ganyan. Doon sa battle nyo ni, puta, wala akong pinanood kahit kailan. Batas ng Mindanao, nagbayabang na ang iyong stand.
Pero mula nung tinalo ka ni Fukuda na naging mas mahangin na yung fan. Kung karir lang ang titignan, matagal ka nang nahigitan. Si Epok, may loob na ng kabaong. Si Dikta, may lalim na't karimlan. O Ilustrado, hayop. Pero alam niyo naman yung kasabihan. Talagang mababaliw ang fans kasi sayad lang ang pinakiinggan. Kasi pang 16 lines ka lang naman. Ano, nagbuhos pa ng dugot pawis, hindi makita yung mga linya, parang tumira lang ng backpiece. Walang kampot, Ilustrado, kabilang ka sa wacklist. Magaling lang pag may kasama, pero wak ka bilang solo artist. Ano mo pag-practice, hindi ka magiging Yanis Antetokounmpo. Magaling ka, di ka paluto, gago, magaling ka lang manluto. Oh, hindi sa panginginsulto, pero sa kalaos sasaludo. Pag kaya mo na mag-isa at di ka na binubuhat ng iyong kagrupo. Oh, mula ako nag-i-uprising, siya'y nagalit. Nagtataka kung bakit. Di lang naman kasi rap skills ang tinitignan ni Arik. Pagkatao, karakter, kasama yan sa topic. Marami dyan magaling mag-rap. Pero ugali, sobrang pangit. Ako'y may morals, ethics, reasoning at logic. Palagi nagpakatotoo. Kahit yung tingin sa akin ay addict. At sino pa yung mga peke? Yun ang minamahal ng public. Parang bote lang ng soft drinks kasi mas mahal yung plastic. Gusto nyo ba yung tunay na sak? Gusto nyo yung tunay na sak? Pwes yung tunay na sak, may katotohanan. At real talk, malaki respeto ko sa mga anak mo, pati na kay Joanne. Oh, kaya huwag kang mag-alala. Alam kong mahusay ka magdala. Wala ang kwenta bilang rapper, pero idol kita bilang ama. Kaya sana huwag kayong magtaka. Ba't yung mga linya ko'y madrama? Mga linya ko'y madrama. Ang tunay kasi Makata, hindi nandadamay ng bata, pati asawa. O, pag ako, na personal, below the belt, talagang mababa. Pero patay to kagad sa isang tama, parang nilow-blow ni Saitama. Kaya may papuri ang aking bara. Ayaw ko kasing tratuhin ako'y paborito. Di bali nang walang palakpakan. Basta standing ovation yung balahibo. Okay lang sa akin na kayo'y tahimik, basta walang ibang inaatupag. Kasi ang pagbukas ko ng inyong tenga ang siyang gamot sa pagkabulag. Ang dami na kasing MCs na magkakatulad. Oh, halos nawalan na ng halaga. Pare-parehas yung pinapakita, kaya mistula ng barya. I thought I'd see a new change. Pero nilinlang aking mata. Yung bagong piso, 5 Gs, halos walang pinagkaiba. Kaya ako pumapapel ng maiba. Sorry. Ako pumapapel ng maiba. Though the payment's overdue, tinatanggap ko yung opinion. And I'm just taking all your views. There's no hatred towards you and what they say is mostly true. Pero kaya ako overrated because I'm rated over you. Tapos na. Diba? Ako dati, naging favorite ko yung shabu. Dati. Kasi nga, Dati lang ba? Di pa rin ba ngayon? expensive yung coke. Pero imbis magbenta ng dope, I found my medical hope. Dati, from bato, ako'y nagdamo. Ngayon, naging dependent sa smoke. Yung puti, naging green. Parang Incredible Hulk. So, and I hope you all are ready to vote. Kasi sa lahat ng kabataan, sana'y ang eleksyon ninyong pag-aralan at piliin nyo yung maaasahan. Kasi ako, parang Muslim. Wala na akong mapagkatiwalaan. Kasi puro baboy nakikita ko sa halalan. Pero ngayon, tatapusin na itong laban. Pasensya na ako, medyo nagkalat. Wait lang. Pa isa na lang akong hinihintay. Diba hindi kumakain ng baboy yung Muslim? Ba't puro baboy yung ano? O baka kasi iniiwasan? Para matapos na ito lahat, pahinga muna ako sa battle rap. Pero sa isa buhay manonood. Sana matalo na si Balakid para siya nakagad yung susunod. So yun, ang ganda ng laban, no? Yun lang, dami-dami talaga yung mga, mga mahal sa buhay. Pero maganda rin naman yung parang nag-disclaim si Kuya Sak Maestro na ayaw niya madamay, diba? Pero ganun yung labanan at kilala niya si Kuya Batas na ganun yung forte niya, kaya siguro baka ganun. And then, ano ba yung nakita kong maganda? Yun. For a time, tumatahimik talaga yung crowd no? Talagang nakikinig talaga sila ng maigi At saka yung Saitama, yung One Punch kasi, bagay panoorin yun ng mga manyakis. Hindi ko kasi talaga matagalan panoorin yun kasi kalaban ba naman isang malaking puday na lamok. Yung parang mga ganun, tapos isang malaking suso, diba? Kaya parang, parang
One Piece siya na pero yung mga pinalala lang na itsura yung kalaban. Pero para pa rin siya sa mga manyakis. So, yun. So, hindi ko matagal na panoorin yung One Punch. So, yun. Anyways, bumalik tayo sa laban. Nakita naman natin pares silang intense. Pares magaling na MC. Magkaiba ng style. Si Kuya Batas, unique yung way ng pagsulat niya. Si Sak, marami siyang mga nilalapag na imagery, na visual. Nagustuhan ko rin na meron siyang humor na paunti-unti. Pero, yun. At may social awareness kasi sinabi niya yung pag-aralan yung about sa pagboto, wala na siyang tiwala sa mga namumuno, 'di ba? Maganda yung consciousness nun. At yeah, bukod pa sa mga maraming basic na requirements ni Madam, na-shoot naman lahat ni Sak Maestro. Kasi kaya Batas, yun nga, sinasabi niya na hindi siya naiintindihan ng iba. Pero, yeah, siya lang yung ganyan. Siya lang yung ganyan yung style ng sulat. Kaya, let's see, tingnan natin sino panalo. Second side, 7, Batas versus Sak Maestro. Mag-ingay pang beses. Pinapaalam ng mga hurado kung pwede daw pantay. Sinabi ko na lang, bahala sila talaga kung sino yung pinakapipiliin nila. Pero ang boto ng hurado, 5-0. Mag-ingay tayo lahat para kay Sak Maestro. Okay. Ang hatol ni Madam ay not guilty. Yeah. Sangayon naman ako. 5-0. Magaling naman si Kuya Batas. Yun nga lang, mas maraming nilapag, mas maraming punches si Sak na masasakit kaysa kay Kuya Batas. Kuya Batas, may talaga siyang marami siyang add-ons no? Sana, magbigay pa siya ng, alam mo yun, ng pairing, ng kontra, ng punches na masasakit. Yun. Pero yun, di na daw siya lumalaban ngayon, di ba? Parang nag-ibang bansa na siya for good. Pero yun, maganda tong laban na to. Salamat sa pag-request nitong video na to. Thank you. At napanood ko tong malupit na laban ni Sak at ni Kuya Batas. Salamat, congrats. At kung hindi kayo nanalo sa akin, nananalo naman kayo sa iba. Kaya magkakaiba naman tayong opinion. Respetuhan na lang tayo. At yun, kita-kits ulit tayo sa susunod na Battle Hatol. Dito lang yan sa Marikita X, Tikas. At yun, thank you at good night. Kung nagsusubscribe, huwag ka na maghiya. Mag-subscribe ka na. At yun, follow pa sa iba naming social media. Puro bago lahat ng account ko kaya konti lang talaga yung followers. Kaya yun, sabi kasi nung dati kong manager, burahin ko yung mga videos about sa grupo namin before. So, kaya nag-umpisa ulit ako. Back to zero. Kaya yun, sana po supportahan nyo pa rin po si Madam. Thank you so much po ng marami sa mga nagtitiwala at nagmamahal. Maraming salamat po. At hopefully, magkita-kita tayo sa Pilipinas kapag nagka-budget. Ililibre ko kayo. Ililibre ko kayo. Eyeball ang classic yun. Eyeball tayo sa Luneta. Kaya yun. Lilibre ko kayo ng fishball pag nakauwi ako ng Pilipinas. Kaya yun. Maraming salamat at kita-kits.